Hi guys, so for today I'll be sharing with you another fondant cake topper, and this is the Lion King. Actually, this is the third time nagagawa ako ng Lion King at iba-iba din naman yung color na nagagawa ko. So this time, panoorin nyo para at least may matutunan din kayo paano ginagawa yung mga ganitong topper. Hope din is magkaroon kayo ng idea para soon gagawa din kayo ng ganitong topper. So, syempre, prepare natin yung mga color needed for fondant. So, mix color ako ng orange and brown para ma-achieve natin yung ganitong klase ng color. And then, yun sa paggawa naman ng mga feet and hand niya is magro-roll lang kayo. Then, ipipress nyo yung pinakadulo para ma-create nyo yung paa niya. And then, doon naman sa head niya is ganito lang naman yung ginagawa ko. So, naglalagay ako ng line sa gitna or medyo mas mababa doon sa gitna. And then, yan, naglalagay ako ng mark para dun sa eyes niya. Konting push lang and then ilalagay na natin yung mga detailed. Tapos, ito nga, maglalagay tayo ng white na fondant and then press lang ng maayos para lumapat siya dun sa pinaka-head niya. And then, ipiprepare mo na yung black and yung sa kilay niya. Actually, yung sa paggawa ng kilay, pwede ka naman mag-paint na lang. Kaya lang, hindi ko siya ginagawa kasi kumakalat talaga siya. Or hindi lang siguro talaga ako sanay. So, chinatsaga ko talaga na yung mga small detail ng pilikmata niya is fondant pa rin. So, yun. Kapag kaganyan kasi, mas maa-avoid mo yung kumalat, yung color, lalo na pagka maulan kasi nagmo-moist talaga ang fondant. Hindi naman may iwasan yun. And then, after nga maglagay ng mga details na yan, isilalagay mo na rin yung kilay niya, and then yung pinakanguso niya. Ayan. So, madali lang naman ito dito. Basta kung palagi mo lang siyang ginagawa, madali mo na lang siyang matututunan. Ayan. So, ginagawa ko itong mga video na to kasi minsan, ginagawa ko rin siyang reference kapag medyo matagal na akong hindi nakagawa. So, binabalikan ko yung mga videos ko para panoorin ko ulit paano ko nagawa yung mga ganyang klase ng topper. And then, ito na nga, nilagay ko yung ears niya. And then, gagawa na ako ng pinaka-hair niya. So, ayan, meron lang akong tools na ginagamit para pang slice-slice dun sa fondant para magmukha siyang hair later. Ayan, so, ganyan lang naman yung paggagawa niyan. Medyo mahirap talaga siya sa umpisa. Ayun, syempre, manunod ka din ng ibang mga clips, yung mga gumawa na before. So, ayun. And then, sa pagdidikit naman, lalagyan mo lang siya ng konting water. Saka mo siya idikit dun sa pinaka-head ng fondant. Ayan. Then, so, dodoblehin lang natin yung hair niya para mas maganda pa rin siyang tingnan. Ayan, konting ayos. And after nga ma-prepare lahat yan, is ididikit na natin siya dun sa body niya. So, naglalagay lang ako ng stick para tumayo siya. So, ganyan. And, eto na nga siya nang matapos. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!